mainit na balita ngayong tanghali. Resolusyon na layong amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas, sinimula ng dinggin ng Senado. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Pantaleon Alvarez posibleng mapapanagot dahil sa sedisyon bunsod ng panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Seguridad sa Kamara hinigpitan kasunod ng bantang pagpapasabog. Davao City Mayor Baste Duterte nilinaw na nagsorry lang kay Senator Amy at hindi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senator Amy Marcos tinawag na pakialamerang banyaga si UN Special Rapporteur Irene Khan kasunod ng rekomendasyon nito na buwagin ang NTF-ELCAC. At presyo ng langis tataas na naman bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 5, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bad news para sa mga motorista. Panibagong oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, February 6. Sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng piso at 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 75 centavos per liter naman ang dagdag sa gasolina at 80 centavos naman sa kerosene. Ito na ang ikalimang magkakasunod na linggo ng oil price hike ngayong 2024. Inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nitong Sabado, February 3 na ipatutupad na nito ang mas mataas na coverage rates sa karamihan nitong benefit packages sa February 14. Ayon kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, inilabas ng kumpanya ang Circular Number 2024-001 na tumutukoy sa increase o adjustment. Layunin aniya ng gagawing adjustment na mapababa o mabura ang mga balansing binayaran tuwing nagpapa-ospital ang isang PhilHealth member. Itinaas ng PhilHealth ang premium o kontribusyon ng miyembro mula 4% hanggang 5% ngayong taon. Bagamat nanawagan na si Health Secretary Ted Herbosa para sa pansamantalang pagpapawalang bisa ng pagpapatupad ng pagtaas, hindi pa nagpapasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa apila. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may ginagawang hakbang ang pamahalaan upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura. May mga isusulong rin na inisyatibo ang gobyerno ngayong taon upang mapaghandaan ang epekto ng El Nino phenomenon. Narito ang report ni Nel Maribohok. Isusulong ngayong taon ng Marcos administration ng solar-powered irrigation program sa buong bansa upang maabot ang rice self-sufficiency. Sa ceremonial palay harvesting at distribution ng iba't ibang tulong sa Candaba, Pampanga nito lamang weekend, binigyan din ng Pangulo ang halaga ng irigasyon sa pagpapataas ng produksyon at kita ng mga magsasaka. Ngayong taon, palalawakin din natin ang patubig para sa mga sakahan ng pamamagitan ng Philippine. Ito yung sinasabi ko, Philippine Solar Irrigation Project, na mga small-scale irrigation project upang mapataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, inaasahang dahil sa programa, makakapagdagdag ito ng ekta-ektaryang irrigable land. Kung mabuo namin itong aming pinaplano, ay lalaki ang ani natin dahil yung irrigation area 180,000 hectares more or less ang madadagdagan sa irrigable land at makakapag third cropping mga 1.2 million tons pag nabuo na natin.
Ayon sa Presidential Communications Office, naglaan ang Department of Agriculture ng 17 billion pesos para sa solar irrigation project at 1.2 billion pesos naman para sa konstruksyon at pagsasaayos ng small-scale irrigation projects. Muling tiniyak ng Pangulo sa publiko na may nakahandang tulong ang gobyerno sa mga lugar na lubhang maapektuhan ng El Nino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Tagumpay na napigilan ng Department of Information and Communications Technology ang umano'y cyber attack sa website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon kay DICT Undersecretary for Cyber Security Jeff Ian D. Mayroon silang na-monitor na tangkang pag-takedown sa OWA website, ngunit agad nila itong na-counter-attack. Dagdag pa ni D na trace ng DICT ang command at control center ng cyber attackers na nag-ooperate umano sa China. Nais ng liderato ng Kamara na magkaroon ng ulat ang Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay ng cybersecurity breaches sa government websites. Ito ay matapos iulat ng DICT na napigilan ng cybersecurity experts ang pagtatangkang hacking ng government websites at email addresses ng China-based cybercriminals. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, anong impormasyon ang hinihingi ng House of Representatives sa DICT kaugnay ng attempt hacking sa government agencies? Ella, nais malaman ng liderato ng House of Representatives mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang katangian at tindi ng cyber attacks na nangyari kamakailan sa ilang ahensya ng pamahalaan. Gayon din kung ano-ano ba yung ginagawang hakbang ng kagawaran kaugnay ng mga insidenteng ito at mga estratehiya upang mapaigting ang cybersecurity infrastructure ng gobyerno. Kaya naman humihingi si Speaker Martin Romualdez ng briefing mula sa DICT. Ito ay matapos iulat ng DICT na napigilan ng cybersecurity experts ang pagtatangkang hacking ng government websites at email addresses ng China-based cybercriminals. Partikular na sa ilang pangunahing government websites gaya ng cabsec.gov.ph, coastguard.gov.ph, cpbrd.congress.gov.ph, dict.gov.ph, maging ang private domain ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pa. Wala pang partikular na timeline kung kailan ang gagawing pag-uulat, subalit nais nitong mangyari ni Speaker Martin Romualdez ngayong linggo, partikular na sa pamagitan ng pagdinig ng House Committee on Public Information at House Committee on Information and Communications Technology. Handa naman ang Kamara na suportahan ang anumang legislative action na kinakailangan upang mapaigting ang cybersecurity at maprotektahan ang bansa mula sa digital threats. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na ligtas sa hacking ang kanilang website sa kabila ng ulat ng DICT na tangkang pag-hack sa ilang website ng pamahalaan. Mula sa Maynila, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, kailan at paano na-monitor ng PCG itong tangkang pag-hack sa kanilang website? Aga, ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Rear Admiral Armand Balilo, noong nakaraang buwan, sinabihan sila ng isang tauhan ng DICT kung may na-monitor na anumang tangka ng hacking sa kanilang website. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga tauhan ng PCG sa ulat na ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT at hanggang ngayon, nananatiling ligtas ang kanilang website sa banta ng hacking. Sinabi naman ni PCG Commandant Ronnie Hilgaman na titiyakin nila na secure ang kanilang website at matatag ang kanilang firewall para maiwasang mapasok ng mga hacker ang kanilang website. Kaya naman inatasan na nito ang Coast Guard Public Affairs Service o CGPAS na patuloy na makipagtulungan sa DICT at patuloy na magsagawa ng pagbabantay sa tangka ng pag-atake. Nitong Sabado, iniulat ng DICT na matagumpay nilang nadepensahan ang tangka ng hacking sa website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, maging ang mga website at email address ng gobyerno na nasa isang cloud service provider at tinangkading i-hack
ng mga tinatawag na advanced persistent threat actors gaya ng coastguard.com.ph, bongbongmarcos.com, website ng DICT, DOJ at iba pa. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inilabas na ng Commission on Elections sa mga maaaring gamiting ID o requirement sa pagpaparehistro simula sa February 12. Samantala, kabilang naman sa bawal na ay ang sedula at company ID. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, bakit bawal na ang company ID bilang requirement sa voter registration? Magandang tanghali, Ella. Sa paliwanag ng Commission on Elections o COMELEC, maaari kasing gumawa ng maraming company o employees ID. Hindi naman ito kaagad-agad mabiberifika kung totoo ba talaga. Kaya naman hindi na tatanggapin ang company ID sa pagpaparehistro ng ating mga kababayan. Ayon din sa abiso ng COMELEC, hindi na rin tatanggapin, Ella, bilang dokumento ang Community Tax Certificate o mas kilala natin sa tawag na cedula at ang police clearance. Kasama naman sa maaaring ipresenta ng ating mga kababayan sa pagpaparehistro ay ang PhilSys National ID, Postal ID, Student ID na permado ng School Authority, SSS ID, NBI Clearance, Philippine Passport at iba pa. Mag-uumpisa ang voter registration sa February 12 hanggang September 30, 2024. Simula ang pagtanggap ng aplikasyon ng alas 8 ng umaga at hanggang alas 5 ito ng hapon, Ella, Lunes hanggang Biyernes, kasama na yung mga holiday, liban na lamang sa March 28, 29 at 30. Maaaring magparehistro ang ating mga kababayan na maglalabing 8 taon sa araw mismo ng eleksyon at pataas. Yun muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Walang puwang ang paninira at maruming politika sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sa kanyang inilabas na video message kahapon, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ito ang panahon ng pagkakahatakan pababa. Sa halip, dapat anya ay unahin ang kapakanan ng ating bayan. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Nagbabala ang gobernador at kongresista sa probinsya ng Camiguin na posibleng panagutin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil sa sedisyon. Bunsod umano ito ng pagsusulong ng dalawang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Labag sa 1987 Constitution ang nukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kaya babala ni na Camiguin Governor Xavier Romualdo at ama nitong si Representative Jerdin Romualdo, posibleng mapanagot sa batas bunsod ng sedisyon na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Panukala ng dating Presidenteng Duterte na ihiwalay na sa Pilipinas at gawing independent ang Mindanao. Giit nito dahil ito sa hindi pag-unlad ng Mindanao region sa matagal na panahon sa ilalim ng maraming pangulo. Samantalang si Congressman Alvarez na dating House Speaker ang unang nagtulak para sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa pahayag ni Governor Romualdo, anuman ang dahilan ni dating Pangulong Duterte sa kanyang mungkahi, mapanganib-an niya ito at para lang sa pansariling interes. Nanawagan naman si Representative Romualdo sa kanyang mga kapwa kongresista na imbestigahan at kung mapatutunayan ng ebidensya ay simula ng pagpapatalsik sa Kamara ni Representative Alvarez dahil sa isinusulong nitong Mindanao Secession. Anya, nababahala ang mga mambabatas at ordinaryong Mindanaoan sa posibleng implikasyon ng separatist movement sa pagkakaisa at katatagan ng bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng National Security Council na kanilang pipigilan ang anumang mga hakbang na magtatangkang paghiwalayin ang Republika ng Pilipinas. Inilabas ng NSC ang reaksyon kasunod ng naunang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan inihayag nito ang planong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Giit ng NSC, kanilang poprotektahan ang soberanya at integridad ng ating national territory.
Muling binigyan diin ng ahensya na ang lakas ng ating bansa ay nakasalalay sa pananatiling magkakaisa at ang anumang paghahasik ng pagkakawatak-watak ay dapat na iwaksi ng lahat ng sektor. Ihahain sa Kamara ngayong araw ang isang resolusyong nagpapahayag ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Samantala, naniniwala naman ang House of Representatives na tutuparin ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pangako nito kaugnay ng pag-aproba sa resolution of both houses number 6. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Ngayong araw ng Lunes, February 5, nakatakdang ipasa ng House of Representatives ang isang resolusyon na nagpapahayag ng suporta kay Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng mga batikos at pagtuliksang ibinabato sa House of Representatives ng Senado dahil sa kontrobersyal na People's Initiative Campaign kung saan inaakusahan ng liderato ng Kamara na nasa likod ng kampanya. Naniniwala si House Secretary General Reginald Velasco hindi palalain ng resolusyon ang tensyon sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. So the House of Representatives, through this resolution, have all agreed to defend the integrity, the House of Representatives, from all these attacks, especially coming from our friends from the Senate. So yun lang yung laman nung resolution na yun. Samantala, sa kabila ng naranasang bangayan sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, naniniwala si House Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez na tutuparin ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang commitment kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng Resolution of Both Houses No. 6 o RBH No. 6. Layo nitong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Philippine Constitution upang luwagan ang restriksyon sa foreign ownership sa public utilities, advertising at edukasyon. Ayon kay Deputy Speaker Suarez, naniniwala ang Kamara na magiging totoo sa kanyang salita si SP Zubiri at aaprubahan ng Senado ang RBH 6 bago ang March 2024 break ng Kongreso. Pagtitiyak nito, agad na aaksyonan ng Kamara ang panukala, oras na aprubahan at i-transmit ito sa kanila ng Senado. Sa gitna pa rin ito ng nagpapatuloy na investigasyon ng Senado sa kontrobersyal na People's Initiative Campaign. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na kay Senator Amy Marcos lang siya humingi ng paumanhin at hindi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kaugnay ng kanyang panawagan sa Pangulo na magbitiw na sa pwesto. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng alkalde na naaawa lamang siya sa senador kaya siya humingi ng dispensa dito at hindi umano dahil sa mga nasabi niya laban sa kapatid nito. Pinaigting ng Kamara ang ipinatutupad na seguridad dahil sa bantang natatanggap ng ilang kongresista. Partikular ito sa mga pumapasok sa premises ng House of Representatives. Ayon sa House Secretary General na si Reginald Velasco, ito ay matapos makatanggap ng bomb threat ang ilang kongresista at kawani na hindi na nito tinukoy kung sino-sino. Nitong Enero lang umano na nakareceive ng bomb threat. Layon ng istriktong security measures na maprotektahan ang mga mambabatas at empleyado ng Kamara. Sinimulan na ngayon ng Senado ang pagdinig sa resolusyon na layong amyendahan ang ilang probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Ngunit nagbabala ang isang eksperto sa magiging epekto ng pag-amyenda ng konstitusyon. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano-ano na ang mga napag-usapan sa pagdinig? Aga dinaluhan nga ng ilang senador at ilang eksperto sa constitutional law ang pagdinig ng subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Ang resolution of both houses number 6
na layong muling busisiin at amyandahan ang umano'y restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Si Senator Robin Padilla nagpasalamat sa subcommittee sa muling pagtalakay sa pag-amyenda sa konstitusyon. Pinangunahan ni Padilla ang pagdinig kaugnay ng economic chacha noong nakaraang taon bilang chairperson ng Senate panel. Dito muling nabanggit ng senador ang ilang pag-aaral na nagpapakitaan niya na isa umano ang Pilipinas sa mga kulelat pagdating sa foreign direct investment. Ito pong hakbang na ito ay tunay na aking pong pinaniniwalaan na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa at makawala po sa tanikala ng pangungutang sapagkat sa usapin po ng lohika, kapag ka may investment, ibig sabihin may puhunan. Pero si Senator Amy Marcos ipinunto naman na ayon sa mga nakausap niyang foreign investors, wala umano ni isa sa mga ito ang nagsabing kailangang amyendahan ng saligang batas. Each time they stated that there was a need for lower rates of electricity, infinitely better infrastructure, less red tape, and a predictable and reliable regulatory framework. At no point did they say that the Constitution needed to be changed. Senate Majority Leader Joey Villanueva at Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros binigyang diin na ang pagdinig ay tila tanda ng pagtutol sa People's Initiative. Pero nanindigan sa Senator Hontiveros na hindi anyo restrictive ang economic provisions ng konstitusyon at hindi solusyon ang pag-amyenda sa saligang batas para resolbahin ang tunay na problema ng bansa gaya ng korupsyon at red tape. Tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Migzubiri na hindi sila magpapapressure sa anumang deadline at hindi nila mamadaliin ang pagdinig at sinigurong pag-aaralang maigi ang panukala. Nilinaw naman ni Senator Juan Edgardo Sani Angara na hindi lamang ang panukalang reforma sa saligang batas ang dapat tingnan na solusyon sa paglago ng ekonomiya at pamumuhunan sa bansa. Although maganda yung constitutional reform, hindi ito sapat. Huwag natin isipin na ito ay isang milagro na pag pinasa natin ay darating bigla at kakatok sa ating mga pintuan ang mga mamumuhunan at mga negosyante. Dahil tulad ng sinabi ng ating mga kasama, maraming factors po yan. Yung ease of doing business, yung rule of law, yung kasiguruhan na rerespetuhin yung mga kontrata, yung red tape ay babawasan o yung mga kahirapan sa bürokrasya. Tutol naman ang ilang framers ng 1987 Constitution gaya ni dating Chief Justice Hilario Davide at Christian Monsod sa panukalang pag-amyenda sa saligang batas dahil sa magiging epekto ng forward control sa ilang mahalagang sektor ng bansa, partikular na sa edukasyon. Aga sa ngayon nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Reforms kaugnay na issue sa resolution of both houses number 6. Balik sa Aga. Harleen, may nabanggit na ba yung komite, yung kabuang komite, kung kailan nila target na matapos itong pagdinig sa resolusyon ng RBH 6? Aga, gaya nga nung nasabi ni Senate President Mig Zubiri ay hindi sila magtatakda ng anumang deadline at hindi sila magpapapressure ika nga sa mga nagtutulak na magkaroon ng deadline itong pagtalakay at pagpasa sa RBH 6 at pinapaubayan na niya sa subcommittee head na si Senator Sani Angara yung magiging takbo ng pagdinig kaugnay dito sa RBH 6. Aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado. Inamin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr. na nasasaktan siya sa mga negatibong balita kaugnay sa peace and order ng bansa. Ayon sa general, mayroong kasi anyang ilang grupo na tila pinalalabas na magulo at laganap ang droga sa bansa. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang damdamin ng PNP Chief hinggil sa mga balitang nagsasabi na magulo at laganap ang droga sa Pilipinas?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi na nga napigilan itong si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na punahin ang ilang grupo na pinalalabas aniyang magulo at laganap ang droga sa Pilipinas. Ayon kay General Acorda, bilang pinuno ng pambansang pulisya na namamatayan ng mga tauhan para mapanatiling maayos ang peace and order ng bansa, masakit sa kanya na tila pinalalabas na hindi ginagawa ng mga pulis ang kanilang mga trabaho. Sinabi pa ng General na ibinubuwis ng mga pulis ang kanilang buhay para makapamuhay naman ng maayos ang ating mga kababayan, kaya't hindi aniya patas na maglabas ng mga negatibong balita na wala namang katotohanan. Aniya, kung titingnan ng datos, mababa ang krimen na nangyari sa bansa noong nakaraang buwan kumpara sa kaparehong buwan noong isang taon. Nahirang din aniya ang Pilipinas bilang ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia. Hindi niya aniya alam kung ano ang motibo ng ilang grupo na tila sinisiraan ng bansa na tiyak aniya makaaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila nito, Ella, payo ni Chief PNP sa mga pulis, gawin ang maayos ang trabaho at huwag paapekto sa mga negatibong balita. Noong nakaraang linggo nga, Ella, 3 pulis ang namatay at 4 ang nasugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga miyembro ng Ampuan Criminal Group diyan sa Samar. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Tinawag na banyagang pakialamera ni Senator Amy Marcos si United Nations Special Rapporteur Irene Khan kasunod ng naging rekomendasyon nito na buwagin na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni Senator Amy ang naging rekomendasyon ni Khan gayong 10 araw lamang aniya ang inyalagi nito sa Pilipinas at iilan lamang umano ang mga nakausap nito na umano'y mga pinaburang mga witness. Tinawag rin na ambisyoso ng presidential sister ang naging pagbabanta ni Khan kung saan sinabi nito na nakasalalay ang magiging pwesto ng Pilipinas sa UN Security Council kung susunod tayo sa kanilang mga rekomendasyon. Para kay Senator Amy Marcos, mahalagang panatilihin ang presensya ng NTF-ELCAC at palakasin pa ang mandato nito upang masugpo ang mga rebeldeng grupo at tulungan ang mga ito na magbalik loob sa pamahalaan. Samantala, magandang balita naman para sa mga kasambahay sa Region 4A. Inianunsyo ng Department of Labor and Employment na magkakaroon ng dagdag sahod ang kasambahay sa Calabarzon Region na ipatutupad ngayong buwan. Ito ay matapos na aprubahan ng Calabarzon Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 1,000 pisong dagdag sa minimum wage ng mga kasambahay sa rehiyon. Dahil dito, magiging 5,000 hanggang 6,000 pesos na ang buwanang sahod ng mga kasambahay sa Calabarzon. Sa datos ng DOLE, mayroong mahigit sa 200,000 mga kasambahay ang nagtatrabaho sa Region 4A. Inaasahang aabot sa nasa 500,000 na mga turista ang aakyat ng Baguio City para sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa February 24 at February 25. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano-anong mga aktibidad ang aabangan itong buwan ng Pebrero para sa Panagbanga Festival? Yes, Ella, magandang tanghali. Ilan sa mga aabangan sa Panagbanga Festival ngayong buwan ay ang Philippine Military Academy Grand Alumni Homecoming sa February 15 hanggang 17. Ang Fluvial Parade at the Lake February 18 sa Session Road and Bloom sa February 26 hanggang sa March 3. Naghahanda na ang Baguio City para sa pagdagsa ng mga local at foreign tourists sa pagdiriwang ngayong buwan sa sikat na Panagbanga Festival na inaasang makakaakit ng 400,000 hanggang 500,000 na bisita sa highland na summer capital of the Philippines. Those particular days, baka pwede tayo umabot ng 500,000 basing from what we are experiencing in the past, no? And even comparing it doon sa ating
Christmas long weekend. Yung mga ganun yung numbers kapag popular yung araw. So yun yung in-expect natin, pero towards ano pa yun, February 24, 25. Itong mga weekends. So itong darating na weekends, February 11, 12, and then 17, 18, yeah, we can have up to 30 or even up to 50,000 siguro. Para masigurado ang kasiyahan, ayon kay Mayor Benjamin Magalong, dinagdagan nila ang deployment ng police, reserve commands, medical teams at public safety office personnel sa mga estratehikong lugar. Nagsimula ang Panagbunga Festival noong February 1, araw ng Huwebes, kung saan binuksan ang Mala International Landscaping Exhibition at ang Market Encounter sa Juan Luna Drive. At sinundan ito ng Grand Opening Parade noong Sabado, February 3, kung saan nagpakitang gilas ang kalahok sa street dance field demonstration. Ayon pa kay City Tourism Officer Mapalo, nasa 1,600 accommodation establishments ang nakahanda para sa mga nangangailangan ng tutuluyan sa Baguio. Paalala nito na maagang mag-book sa hotel at transient houses sa lungsod at mag-ingat sa mga transient house scammers. Agahan natin ang pag-reserve or pag-book siguro as early as now because yung 1,600 accommodation natin, ang estimate natin siya can only accommodate up to 35,000 kung accommodation establishment. No? But I know for sure that we have a lot of visitors who are staying with their friends. No? So yun na lang siguro yung ibang alternative ng ating mga ibang bisita, their friends and their relatives here in Baguio, which is from our separate statistics, that's already almost half of the arrivals naman. 6 na pampublikong paaralan ang kalahok sa isinagawang street dance field demonstration. Highlights sa Panagbunga Festival ang Grand Street Dance Parade sa February 24 at Grand Float Parade sa February 25. Ang isang buwang pagdiriwang ay magsasara sa March 3. Dahil sa pandemya ng COVID-19, nakansila ang ilang aktibidad sa Panagbunga mula noong 2020. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagbabala ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga piloto na iwasan muna na magpalipad ng eroplano malapit sa Bulkang Mayon sa Albay. Ito ay matapos sa nangyaring phreatic eruption o ang mahinang pagsabog ng bulkan dakong alas 4:37 ng hapon ng Linggo. Sa video na nakuna ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, makikita na nagbuga ng makapal na apoy ang bulkan na umabot sa 1,200 meter ang taas mula sa bunganga nito. Mayroong ring na italang mga rockfall at pyroclastic density currents. Base sa monitoring ng PHIVOLCS, tumagal ng 169 seconds ang mahinang pagsabog ng bulkan. Tiniyak naman ng CAAP na nananatiling normal ang operasyon sa Bicol International Airport. Sa ngayon ay nananatiling nasa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Nananatiling kalmado ang mga residente sa paanan ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay matapos ang nangyaring phreatic explosion nito kahapon. Samantala, hindi pa rin ine-evacuate ng lokal na pamahalaan ang mga residente malapit sa bulkan. At mula sa Legazpi City, Albay, humingi tayo ng update kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta ang sitwasyon ng mga residente malapit sa Bulkang Mayon? Yes, Ella, sa ngayon ay naka-standby ang mga kawani na Municipal Disaster Management Council o Office kung sakaling luluba yung sitwasyon ng aktibidad ng Bulkang Mayon para tumulong kung sakaling evacuate itong mga residente na malapit sa paanan. Pero hanggang sa ngayon ay natin pa rin kampante o kalmado yung mga residente dito sa lalawigan ng Albay matapos nga pumutok o sumabog kahapon itong Bulkang Mayon. Ella, ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Senior Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, wala pa naman sila mamata na aktibidad mula pa na sumabog ang Bulkang Mayon kahapon. Sa pagsusuri nga ng PHIVOLCS, nasa 1,200 meter mula sa crater at taas ng nalikang ash column sa phreatic explosion ng bulkan.
Ibig sabihin nito, pagbuga ng usok o steam, bunga ng pag-init ng tubig na nasa ilalim ng lupa na nakadikit o maaaring lumapit sa magma. Itinapoy ang asphalt o abo sa southwest portion ng lalawigan ng Albay, partikular sa mga munisipalidad ng Daraga, Cabalig at Ginobatan area, busog ng direksyon ng hangin kahapon. Ayon pa sa PBOX, na ang ganito aktibidad ng bulkan dahil nasa abnormalidad pa din, ito na nakataas pa rin sa alert level 2. Sorry, 4:37 p.m. hanggang 4:40 p.m. Nagkaroon tayo ng phreatic eruption sa Mayon Volcano. Umabot po ng 1,200 meters yung taas ng eruption, yung ash column. At bago ito tinaboy ng papuntang southwest or Kanluran. Ito papunta sa mga bayan ng Daraga, Tamalig at Ginobatan. Wala naman kami makitang indication na nag-intensify or nagmalakas or nagmataas yung level ng activity ang Mayon Volcano. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon. Ella, at kahit walang alert level, maaari pa rin itong maghanap kahit walang signs o tanda na pinapakita bago pa man ito mangyari. Nagpaalala ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sa mahigpit natin na pinagbabawal ang mountain climbing. Bagyan mga residente na mag-ingat sa mga prohibited zone ng palibot ng bulkan. Sa ngayon, wala pa namang sasawang evacuation effort ang mga lokal na pamahalaan dahil nanatili pa rin sa alert level 2 ang bulkan. Samantala, nagtabas naman ng Health Advisory ang Department of Health o DOH sa pag-iwas at pag-iingat na makalanghap ng aspo na lubang delikado sa kalusugan. Nanatili naman kapante ang nakatira malapit sa panan ng bulkan. Pero sa kabila nito, ay nakalito nga ang mga lokal na pamahalaan gayon din ang bawat municipal disaster, reduction and management office kung luluba ang sitwasyon na aktibidad ng bulkan Mayon. Yan ang balita mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Binalaan ng National Meteorological Service ang publiko sa posibleng pag-ulan at pagbaha na inaasahang magdudulot ng problema sa paglalakbay sa United Kingdom. Narito ang report ni Abby Valdez. Itinaas sa Met Office ang yellow rain warning sa Western Scotland noong Linggo na 6 o'clock p.m. hanggang Lunes na 9 o'clock p.m. local time dahil sa malakas na ulang inaasahang babagsak sa bansa. Nagbabala na maaaring bahain ng mga tahanan at negosyo dahil sa malakas na buhos ng ulan, kasabay na rin ng paalala na magkakaroon ng pagkaantala o pagkansela ng train at bus services. Dahan-dahang tumulak pahilaga ang ulan bago babalik patimog ngayong Lunes kung saan ang ilang katimugang bahagi ng warning area ay nakaramdam ng dry interlude bago nagsimula muli ang pag-ulan. Inaasahan na nasa 40 to 75 mm na pag-ulan ang babagsak sa karamihang bahagi ng warning areas, subalit may potensyal na 120 to 170 mm na ulan ang babagsak sa mga bahagi ng Argyll, Lochaber at Wester Ross. Kasabay nito ay may babala rin ang Met Office ng snow sa dalawang bahagi ng Britain na susundan ng big freeze na nakatakdang bumalot sa buong bansa sa mga paparating na araw. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa mahigit 50 individual ang nasawi sa pananalasa ng wildfires sa Chile. Samantala, nagdeklara na ng state of emergency sa dalawang lalawigan na lubhang naapektuhan ng nangyaring sunog. Para sa detalye may report si Axie Salem. Nasa 51 na ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng wildfire sa central at southern regions ng Chile nagsimula noong Biyernes, February 2. Nagbabala na si Chilean President Gabriel Boric na posibleng umakyat pa umano ang bilang ng death toll. Ayon kay Interior Minister Carolina Tajo, umabot na sa mahigit 72 forest fires na ang umusbong sa mga lugar sa rehiyon. 4 na po rito ang sinasabing kontrolado na habang ang 29 naman ay patuloy pang sinisikap na maapula. Binalot ng maitim at makapal na usok ang maraming bahagi ng rehiyon ng Valparaiso,
kung saan naninirahan ang halos na nasa 1 milyong residente. Esto era un infierno. Explosiones, autos, traté de ayudar a la vecina de ahí a apagar el auto. No pude, ocupé las botellas de agua. Mi casa se estaba empezando a quemar por atrás. Logré apagarlo. De ahí fue como te digo, algo... No. El infierno yo creo que es poco. Fue aterrador. Nunca en mi vida había vivido tanto miedo con una situación así. Mi ciudad está en llamas. Me duele tanto. Todavía estoy angustiada porque mi hijo estaba muy asustado. Ang rehiyon ang isa sa pinaka-naapektuhan ng pananalasa ng deadly forest fires. Mahigit 43,000 ektarya ng mga ari-arian ang naapektuhan ng wildfires sa nakalipas na 3 araw, habang nasa 1,100 kabahayan naman ang nasira ng mga sunog. Pinangangambahang maaari pa itong lumawak bunsod ng mga pag-usbong ng mga aktibong sunog malapit sa urban areas. Samantala, nagdeklara na ng state of emergency sa probinsya ng Marga-Marga at Valparaiso. Nangako naman ang Chile Defense Ministry na higit pang military units ang ide-deploy sa mga apektadong lugar. Axis Salema, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara ng World Health Organization o WHO ang Cape Verde bilang isang malaria-free na bansa. Ito na ang ikatlong bansa sa Africa na pumuksa sa malaria sa loob ng 50 taon pagkatapos ng bansang Mauritius noong taong 1973 at Algeria noong 2019. Narito ang report ni Early Briones. Nakuha na ng bansang Cape Verde ang malaria-free status matapos na i-anunsyo ng World Health Organization o WHO sa kauna-unahang pagkakataon. Ang problema sa malaria sa kontinente ng Africa ang siyang pinakamataas sa buong mundo, kung saan tinatayang 75% ng kaso ng malaria at 76% ng related deaths ang naitala sa Africa noong 2021. Ang pagkakaroon ng libreng access sa pagdiagnose ng malaria, active mosquito control, at ang mataas na standard of testing at paggagamot ang ilan lamang sa mga estratehiya na ipinatupad ng Cape Verde upang maiwasan at masugpo ang nasabing sakit. Samantala, kinilala rin ng WHO ang Lao People's Democratic Republic o mas kilala bilang bansang Laos dahil naman sa matagumpay nitong pagpuksa sa sakit na lymphatic filariasis. Isang sakit na maaaring makuha sa kagat ng lamok ang lymphatic filariasis o mas kilala sa tawag na elephantiasis na nakakaapekto sa milyong katao sa buong mundo sa loob ng maraming siglo. Ayon naman kay Dr. Filomena Gosalves, Health Minister ng Cape Verde, at Dr. Boonfeng Paomalaisit na Health Minister naman ng Laos PDR, bunga ng tulong-tulong at pagsusumikap na paggawa ng komunidad at iba't ibang ahensya ang tagumpay sa kanilang mga bansa laban sa mga nasabing sakit. Patunay ito na malaki ang maaabot kung sama-sama ang lahat sa layuning mapabuti ang kalusugan ng publiko. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumandig ang DENR Warriors sa kanilang dalawang higante para talunin ang Malacanang Team o OPP-MS Trailblazers sa kanilang sagupaan sa patapos ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 10. Kinailangan naman ng NHA Home Masters ng overtime game para itumba ang PNP Responders, habang pinababa naman sa pwesto ng SSS Kabalikat ang AFP Cavaliers. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Matagumpay na naagaw ng SSS Kabalikat ang second spot sa standings laban sa defending champion AFP Cavaliers sa nalalapit na pagtatapos ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 10. Mahalaga na masungkit ang top 1 at 2 sa eliminations dahil ito ay otomatikong makakakuha ng semifinals ticket.
Kaya naman matinding bakbakan ang ipinamalas ng SSS at AFP sa Paco Arena kahapon. First quarter si Listian Amparado kumonekta na ng 8 points at 5 points naman si Daniel Martinez para pangunahan ang opensa ng Kabalikat na lumalang ng 5 points versus Cavaliers 24-19. 9 points naman si Romeo Almirol at 5 points si playing coach Jeffrey Cambao for AFP. Second kanto, pumutok ng 12 points si Darwin Cordero na nagpamalas ng mabangis na court-to-court finish para dumikit pa ang AFP, 46-44. Third frame si Darwin Cordero pa rin ang mainit na gunner para sa AFP na gumawa ng additional 7 points. Pero tinapatan naman ito ni Listian Amparado at Maki Escalona ng tig 7 points at 6 points mula kay Sherwin Villamor para mapanatili ang momentum ng SSS sa ball game, 68-61. Fourth period, rumatrat pa ng dagdag 13 points si Darwin Cordero. Pero bumwelta naman ng tig 8 points si Listian Amparado, Glenn Bolocon at Carl Cambao para itumba ang Cavaliers sa final score na 95-91. Best player of the game si Carl Cambao na may 17 points at 7 rebounds. Ito na ang ikalimang sunod na panalo ng SSS sa second round elimination at 6th straight win ngayong taon. Well, actually, sinaga namin, sinaga talaga ng coaching staff, especially sila Coach Bon, Coach D, na yung sistema talaga namin kasi na sobrang nagmamadali. Sabi ko nga sa kanila, let the system yung play mag-materialize para sa inyo. So, going back to practice tomorrow, ganun pa rin, may-mayin pa rin kasi may time na gusto nilang soloin Sino-shortcut Sabi ko wag shortcut. Saka yun lang yung puso ng mga SSS boys. Medyo gusto talaga manalo. Medyo hindi kami pinalad ngayong araw. Ang dami kasi namin lapses sa depensa. So hindi nagkakatugma yung namin, yung depensa namin. Pangit yung depensa, ang ganda ng opensa. Ang game plan lang naman namin dyan sa SSS, dumipensa kami talaga. Although ngayon, yung SSS, iba compare mo sa mga nakaraan season. Well prepared, bago well competitive ngayon yung team. So yun lang, ang lang namin, ang dami namin lapses sa depensa. Sa second game, kinailangan ng overtime period para maitumba ng NHA Home Masters ang PNP Responders sa kanilang mainit na sagupaan kahapon na nagtapos sa score na 101-98. Ipinamalas naman ng PNP Responders ang kanilang determinasyon na manalo laban sa NHA hanggang sa tumunog ang buzzer. Subalit mas nanaig ang tibay ng Home Masters sa pangunguna ng big man na si Marvin Mercado na kumabada ng 26 points, 21 boards, 3 dimes at 1 steal. Nagambag naman si Alvin Vitog ng 32 points at tig 11 points si Rod Basalio at Antonio Lustestica. Tila nasayang naman ang 32 points ni Anton Tolentino para sa PNP, 17 points ni Rolly Serrano, 12 points ni Richard Villanueva at 11 points ni Gili Aniban. Medyo wala sa focus ang easy basket na ginagawa ng kalaban. So sabi ko nga sa kanila, hindi natin pwedeng mag-overconfidence dyan. Kailangan natin trabahuin yan. Luckily, trinabaho nila sa dulo. Hindi overtime, pero ang ina-expect ko, dikitan. Kaya simulat sa pool pa lang, sinabi sa kanila, kailangan nila magtrabaho para manalo. Hindi ibibigay ng PNP na silver platter yan. Kailangan trabahuin nila yan. Game plan namin yung pakuha namin yung ball screen na namin pull up kasi hindi naman yung naging bentahe din namin kaya nakastay kami sa game Outside shot namin dahil kung titingnan ang hirap dumihap kay Mercado, lalaki niyan. Ayun lang kami, outside shot. Well, yung defensive stop namin kaya kami naka-recover dun sa game. Tapos yung rebound, points of turnover nila, nakakuha kami ng advantage. Pero
eventually yung offensive rebound nila, doon kami nahihirapan talaga. Dahil sa panalo, umakyat sa 7-3 win-loss record ang NHA na nasa ika-4 na pwesto. Habang nanganganib namang magpaalam na sa liga ang PNP na may 4-6 win-loss record at nasa ika-9 sa standings. At sa third game, ang Twin Tower o Double Giant ng DNR Warriors ang nanguna sa opensa ng DNR para ibaon ang Malacanang team o PPMS Trailblazers sa score na 102-84. Best player of the game sina Alfie Grijaldo na humakot ng 28 points, 8 rebounds, 2 steal at 3 blocks. At si Ed Rivera na may 14 points, 8 boards, 8 dimes at 2 steals. Niremind ko lang yung mga players na balikan natin kung ano yung formula natin nung nagpapapanalo kami. Yung 6 na panalo namin previous to this game, sabi ko, ano ba yung formula natin? At nakita namin it's about fun, enjoyment dun sa laro, and then proper mindset. Kasi talented naman yung mga players eh. It's just a matter of sino yung magje-gel sa isang play, sino yung nagano talaga, naglalaro together. So, yun lang yung binalikan namin. Sabi ko, let's enjoy the game, no pressure, ipanalo lang natin ito. Do your best, yun lang yung sinabi ko sa kanila. Enjoy lang namin yung game, tapos kung nanalo sana kami, baka may chance pa. Wala, talagang hindi kinaya. Nawala na naman, no? Kasi may mga trabaho nga yung karamihan. Nung first game namin ng 2014, mahaba yung ano namin, almost 2 weeks kaming bago magka-game. Naging problema, hindi kami nakapag-practice kahit isa. Tapos yung mga sumunod, puro halos lahat naging busy yung players. Kaya yung program na nasa isip ko sana, hindi namin nagawa. Kaya medyo parang nag-back to zero kami nung second round. Nasa ika-5 pwesto ngayon ng DNR at sigurado ng aabante sa next round. Habang ang Trailblazers naman ay nasa ika-10 pwesto at nanganganib ng ma-eliminate sa liga. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa atin pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 12 na nagsasabi, "Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.